Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Victorio. Taong 2001, Iloilo. Nakatitig si Mang Damian sa bata. Naglalaro ito sa putikan, hindi kalayuan sa tahanan. Kung bibilangin, halos isang oras na ang paslit. Hindi na makilala dahil puro lupa ang katawan. Gayunpaman, masaya itong nagpapagulong-gulong. Hindi alintana ang galit ng ina sa oras na mahanap. Hindi nagtagal, matatanaw ang babae sa kabilang dulo ng palayan. Nagmamadali sa pag-akbang, kinarga ang bata. Lumingon sa gawin ni Mang Damian, yumuko bilang tanda ng tawad. Sa baryong ito, si Mang Damian ang kinikilalang nakakatakot na manunugis. Wala siyang sinasanto. Minsan ang kinalaban ang pare at mayor, simbahan o politiko, walang panama sa antinghero. Sa umaga, simpleng magsasaka ng malawak na palayan, kasama ang nag-iisang alaga na kalabaw. Tinawag niya ito sa pangalang Hawhaw. Sa gabi, hindi gugustuing makasalubong. Mabangis ang aura. Walang emosyon sa muka. Mga mata na nanlalamon. Idagdag pa rito ang alagang kalabaw na katulad niya rin ang dating. Hindi lingid sa kalaman ng taga-baryo ang pagkatao ni Mang Damian, pero hindi nila pinag-uusapan ang tungkod dito. Takot na takot ang mga tao. Kahit ang lugar na nagkakagulo o nagsasaya, biglang tatahimik kapag nasipat siya, na para bang may dumaan na anghel. Kaso hindi rin anghel ang paglalarawan ng nakakakilala sa matanda. Hindi anghel, hindi rin demonyo. Ito ang katotohanan na mahirap tukuyin. Pero isa lang ang sigurado. Sa oras sa may maramdamang panganib, handa itong lumigtas kahit sino pa ang nasangkot. Isang umaga, lumabas si Mang Damian para simulan ang pagsasaka. Natigilan nang makita ang bayong na nakasabit sa bakod. Puno ito ng prutas at gulay. May nakasabit pang sulat tungkol sa nangyari kahapon, sa bata na hindi lang naglalaro sa putik, kundi sinalanta ang binhi, nakakabagong tanim pa lamang. Nilamutak ng matanda ang papel at tinapon, hindi pinansin ang bayong. Magtatrabaho na sana nang mapansin naman ang bata. Sa puntong ito, yung palay na malapit anihin ang pinagkakabalahan. Napabuntong hininga si Mang Damian. Hindi muna lumapit. Pinagmasdan ang bata na masayang pinaglalaroan ang pananim. Natigilan ito nang makita siya. Nakatitig habang ang maliliit na mga kamay nakahawak sa mga palay. Maya-maya pa dahan-dahang naglakad palapit. Tumingala. Tinaas ang mga kamay para magpabuhat. Subalit hindi natinag si Mang Damian. Kalaunan maririnig ang boses ng ina. Natatarantang lumapit sabay karga ng anak palayo. Bago yun, hindi kinalimutan ang paghingi ng tawad. Napailing si Mang Damian. Nawalan na rin ng gana matapos makita ang maliliit na yabag sa putik. Malinaw pa sa alaala ang pananalasa ng paslit sa pananim. Imbis na magpatuloy sa pagsasaka, bumalik ng tahanan. Habang nagpapalipas ng oras, may dumating na bisita. Natunugan sa pamamagitan ng kutsilyo na bigla na lang tumarak sa dingding. Kung hindi siya nakausog, direktang tatamaan. Mula sa hindi kalayuan, tanaw ang kumakaway na kaibigan. Ay Damian, kung titignan ka sa malayo, ang tanda mo na. Pero sa malapitan na ba, bata pa pala. May dala akong lambanog at tabako. May kape at biskwit na rin. Pasensya na ako ngayon lang nakadalaw ha. Bukod sa mga gawain, may personal na dapat asikasuhin eh. Oy, Hawhaw! Kumusta ka dyan?
O sige, kumain ka lang ng damo. Wika ni Victorio nang makalapit. Maingat na inilapag sa mesa ang pasalubong. Napukaw ang pansin ni Mang Damian nang makita ang bote ng langis. Hindi ito basta bote at lalong hindi ordinaryong langis. Nang masipat ang apog na nasa ibaba, dito napatanong ang matanda. Sino ba ang pinuksa mo? Nandito ka ba para ipagmayabang yang nagawa mo? Tama ka. Ang galing mo talaga manghula. Pero hindi, seryoso. Bukod dyan, may nais akong pag-usapan nating dalawa. Naalala mo ba yung angka ng kapre na nagkunwaring manggagamot? Nariyan na naman sila. Nananalasa sa ibang barangay. Akalain mong mga peste na pinapatay ang bawat butil ng palay. Napabuntong hininga sa Mang Damian. Nanumbalik sa alaala ang matinding bakbakan noong kalaban ang mga kapre. Kamuntikan siyang masawi noon. Hindi madaling makipagtuos sa nilalang na nagmula sa ibang mundo. Danas ito ng matanda. Kaya biglang hindi naging komportable nang ipaalala ng kaibigan. Bakit? Ano bang ginawa ng mga yon? Akala ko ba nakinig na sila sa babala ni Manong? Pinalipas lang nila ang panahon at nandito na naman sila para maggasik. Mga bata ang punteriya nila. Yung nakausap kong biktima ang sabi, nagkasakit siya bigla eh. Tapos napadpad na lang sa tahanan ng manggagamot. Tinignan siya, pero sa halip na gumaling, parang hinahatak ang kaluluwa patungo sa ibang dimensyon. Sa inuwa ko, yung kapre ang nagpataw ng karamdaman. Sila rin ang gumawa ng paraan para lumapit sa kanila ang biktima. Magaling talaga. Sa sobrang galing, gusto kong ikulong dito sa bote, tapos pagdusahin ng habang buhay. Diretsahin mo nga ako. Ano ba talagang sadya mo? Dating gawi. Magsanib puwersa para pigilan ang malaking banta ng kalaban. Ipamukha uli natin sa kanila na sa mundong ito, tayong mga tao ang nag-aari. Hindi ang katulad nilang peste na kumikitil ng inosente. Kung puksaan lang, sasama ako sa iyo. Taon na rin ang lumipas magmula nung huli ako napalaban. Kahit si Hawhaw, nasasabik na makipagtuos sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Tugon ni Mang Damian. Nilingon ang kinalalagyan ng kalabaw. Tila ba naunawaan nito ang sinabi niya. Pasimpleng tumango. Hindi mo na itatanong pero kaluluwa yan ng tikbalang na sumasalakay sa mga tao. 100 rin ang dinala ng kabayong yun. Nagabang sa gubat, bata, estudyante, magkakahoy ang biktima. Huli akong sinabihan kaya hindi na isalba ang iilan pero ayos din naman. Nasolusyonan. Nakakulong sa bote yung tikbala ngayon eh. Pag-iiba ni Victorio, sabay turo sa bote. Tinignan itong mabuti ni Mang Damian, muling namangha sa kakayahan ng kaibigan. Pagkatapos ng usapan sabay silang nagapunan, hinatid ni Mang Damian si Victorio at sa pagbalik, tanaw naman ang bata. Madilim na ang paligid. Tanging buwan na lamang ang nagbibigay liwanag. Pero ang paslit, masayang naglalaro sa putik at pananim. Humugot ng hininga si Mang Damian upang pigilan ang pagkarinde sa namumunti nitong hagikgik. Sa paglipas ng oras, nang wala pa ring lumitaw para kunin ang bata, siya na lang ang nagkusa. Hinabaan ng pasensya lalo na nang maglikot ang bata. Tumalsik sa kanya ang putik. Hindi magawang pagsabihan dahil bukod sa hindi makaintindi. Masyadong inosente. Dinala sa tahanan at pinaliguan. Matapos bihisan doon na kinausap. Bata, ano bang ginagawa mo sa palayan ko? Naku naman, hindi kita pwedeng pagalitan, sobrang bata mo pa. Paglalaro lang ang nasa isipan mo. Pero sana man lang binabantayan ka ng nanay mo. Tagasang ka ba? Naku,
Hindi din naman sasagot to. Kumain ka na nga lang dyan. Lugaw lang ang mabibigay ko sa'yo ha. Sa pagkakataong ito, nagbago ang pakikitungo ni Mang Damian. Naging magaan na parabang ama na nag-aalaga ng anak. At sa unang pagkakataon din, natutunan niyang ngumiti. Tila ba napunan ang pagkukulang sa buhay. Hindi na malayang sumabay sa tawa ng pastit. Itinabi na rin sa pagtulog. Nabulabog sa paglalim ng gabi. Kagad bumangon ng maamoy ang usok na senyales ng kapre. Wala mang usok na makikita. Humahalo sa hangin ang samyo. Nagdadalawang isip iwan ng bata. Nangangamba na baka pagtalikod. Ito ang pagkaabalahan ng nilalang. Ang ginawa na lamang ay kinarga ito habang dahan-dahang nagmamasid sa paligid. Walang tao sa labas pero maririnig ang mahinang tunog. Hangos ng kalabaw pero hindi ito ang alaga. Si Hawhaw sa kabilang banda, alistong alisto, sinusuri ng tingin ang paligid. Hawhaw, kung sakali man na meron kang makita, ligpitin mo na kagad. Wala nang panahon para usisaing mabuti. Amoy pa lang, halatang kalaban na. Wika ni Mang Damian. Mahina man, dinig na dinig ito ni Hawhaw. Lumipas ang ilang sandali. Lumakas ang alingasaw. Binaba ni Mang Damian ang bata. Nilagyan ng orasyon para hindi malanghap ang usok. Pinalibutan ng pangontra ang kinalalagyan para sigurado ang kaligtasan. Matapos nun, iniwan ito para hanapin ang kalaban. Pag-apak ng bakuran, bahagya ng makapal ang usok. Sinuri ni Mang Damian ang kalapit na mga puno, kaso wala doon ang kapre. Sinundan ang upos ng tabako na nagkalat sa lupa. Pagdating sa unhan, buong tabako lang ang nahanap. Bumalik sa kanalalagyan ni Hawhaw at kinalas ang tali. Hinayaan itong maglakbay sa paligid para tumulong sa paghanap. Hindi nagtagal, dumako ang tingin sa partikular na direksyon. Mula roon nakatayo ang kapre. Itsura mo palang ang sarap mo ng ligpitin ha. Hawhaw, umanda ka. Ipamukha mo sa animal na yan kung sino ang hari sa lugar na ito. Ang lakas ng loob mong umapak sa teritoryo namin ha. Sige, pakitaan mo yan. Kumilos ang kalabaw. Inararo ang mayayabong na halaman. Handa na din itong umatake, subalit pinaglaruan ng kapre. Biglang nawala, lilitaw sa ibang direksyon. Dumadagungdong pa ang halakak. Si Mang Damian sa kabilang banda, hindi nagustuhan ang ginawa ng nilalang sa kalabaw, kaya naman nakisali na siya. Dinampot ang upos ng tabako, sinindihan at kinargahan ng orasyon. Inihipan niya ng inihipan hanggang sa lumakas ang usok. Nang maamoy ito ng kapre, ito na mismo ang tumigil. Napalitan ng takot ang pang-aasar. Tama na. Hindi na mauulit. Katuwaan lang ang sa akin. Masyado kayong seryoso. Pasensya na. Hindi na mauulit. Tanggalin mo ang orasyon. Itigil mo yan. Masakit sa kaloob-looban ko. Wika ng kapre. Panay haplos sa dibdib at yan. Nahihirapan sa paghinga. Ngayon lang kita nakita. Taga saan ka ba? Hindi naman siguro napadpad lang dahil batay sa kilos mo, kami talaga ang pinupunterya mo. May nagpadala ba sa'yo? Kaninong alaga ka? Wala. Wala akong amo. Hindi ako alaga ni naman. Maniwala ka. Ikaw at ang kalabaw ang sadya ko. May gusto kong hilingin. Wala akong masamang balak. Hihingi pa ako ng tulong. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Gasgas na ang ganyang pakulo. Marami ng halimaw na nagtangkang pumasok dito sa teritoryo ko na ganyan ang sinasabi. Hindi mo kami maluloko ng alaga ko. Wika ni Mang Damian.
hinahagod pa ang likod ng alagang kalabaw. Muling kinargahan ng orasyon ang upos ng tabako. Hindi magkamayaw sa pagsigaw ang kapre. Napabuloktot habang iniinda ang epekto sa kaloob-looban. Naghahabol pa ng hininga. Nang mapansin ni Mang Damian ang hirap nito, nagpa siyang itigil. Saka lang nakahinga ang halimaw. Sa kabila ng kalagayan gumapang palapit. Halos sumalik sa mga paa ng matanda. Maniwala ka, Mang Damian. Nandito ako para humingi ng tulong. Napapagod na ako sa pagdamay nila sa akin. Ang kan lang naman ng pangit na yon ang gumugulo sa mga tao. Kami na nananahimik, nasali sa pag-iiganti. Hindi lang pamilya ko ang nasawi, maging ang mga kauri. Sa angka namin, ako lang ang natira. Kung ayaw mong maniwala, pwede mo kong idaan sa ritual para magkaalaman. Nang mahinigan ni Mang Damian ang pagiging totoo ng nilalang, napilitan siyang baguhin ang husga. Gayunpaman, hindi binigay ang buong tiwala. Dinaan sa ritual, alinsunod sa mungkahi nito. Pagkatapos napagtanto na nagsasabi nga ng totoo, kaso hindi pinatuloy. Nag-aalala na baka makaisip ng kalokohan kapag nakita ang bata. Sandali lang. Hindi mo ba ako papatuloyin? Kaya kong baguhin ang aking hugis. Hindi na. Dito lang tayo mag-uusap at saka pwede ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Kapag nagising ang alaga ko, malilintikan ka sa akin. Alaga mo. Mulat naman ang kalabaw. Teka, may iba ka bang alaga? Lumapit sa bintana para sumilip. Dali-dali itong hinatak palayo ni Mang Damian. Kaso nga lang nalaman na nito ang tungkol sa bata. Humarap kay Mang Damian. Makahulugan ng tingin. Kagad hinampas para manahimik. O may binabala ka? Anak ko yan, umayos ka. Pag-usapan natin ang sadya mo. Hindi ang pag-isipan na masama ang anak ko. Umayos ka. Makakatikim ka talaga sa akin. Patawad, kaibigan. Alam mo naman na mahilig kami sa mga bata. Hindi lang sa magagandang babae. Pero sandali. Bakit parang pamilyarang amoy ng bata? Minsan na yang naglakbay, malapit sa tinitirahan kong puno. Hayaan mo kong tignan. Siya nga. Meron siyang ina. Yung babae na kulot ang buhok, matangkad at morena. Mahiyain dahil palaging nakayuko. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ng babaeng yon, siguradong maaawa ka. Bugbog sarado ng asawa, pinagkakaisan pa ng mga tao. Hindi ko lang alam ang rason upang siya ay pagkaisahan. Maganda pa naman ang itsura. Sobrang daldal mo naman. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng kapre na masyadong pakialamero sa buhay ng ibang tao. O baka meron ka pang ibang nalalaman dyan, ha? Meron talaga. Ang nanay ng batang yan, minsan ang biktima ng kapre. Yung angkan ng nananalasa ngayon. Mabuti na lang, may mabait na albularyo kaya naagapan. Umalis sila sa lugar dahil pinayuan ng albularyo. Gusto siyang makuha ng masamang kapre. Huwag kang magsinungaling. Ang pinakaayaw ko sa lahat yung magaling lang gumawa ng kwento. Magsabi ka ng totoo. Narito ang palad ko. Gumamit ka ng orasyon upang malaman mo. Kayong may karunungan, hindi madaling maniwala. Pero ibahin mo ko. Hindi ako nagsisinungaling.
Narito ang palad ko. Inilahad ng kapre ang mga kamay. Hindi nagritual si Mang Damian. Nararamdaman niya ang pagiging totoo ng nilalang. O siya, balik tayo sa usapan. Sino ang kilala mong kapre sa angka na yun? Anong tulong ang gusto mong makuha mula sa akin? At ano ang gusto mong mangyari? Naging seryoso ang mukha ng kapre. Humarap ng maayos kay Mang Damian. Gusto ko lang malinis ang aking pangalan bilang mabuting nilalang. Naubos na nila ang pamilya at mga kaibigan ko. Ako na lamang ang natira. Sa ginagawang pananalasa ng masasamang angkan, damay kami. Maraming albularyo ang gumawa ng hakbang. Nagtaboy, pero sa halip ang masamang angka ng tamaan, kaming inosente ang nadali. Mabuti nga't nagawa ko pang isalba ang sarili. Pero hindi ako magtatagal kung patuloy na magkakaganito ang sitwasyon. Sa angka na yun, si Otep lang ang kakilala ko. Yung maitim at malaki ang ilong. Na para bang hindi ka maitim at malaki ang ilong? Ganyan naman yung mga itsura nyo Bigyan mo ko ng eksaktong paglalarawan para makilala kagad ang nilalang na yun. Malakas ang amoy niya. Mas malakas kumpara sa ordinaryo. Nabibilang siya sa mataas na angkan. O na, sige. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Tutulong ako. Teka, ano bang pangalan mo? Tawagin mo ko sa pangalan na ibinigay ng mga mortal. Kapre. O sige. Kapre ang itatawag ko sa'yo. Nakakapagod din mag-isip ng pangalan O tapos na tayo dito Anong oras na? Kailangan ko magpahinga. Ikaw, bumalik ka na sa inyo. Dito na lang ako mananatili sa puno. Isang tawag ko lang, matutulungan mo na ako kagad. Ganyan ka ba talaga katakot sa kapwa mo? Ay nako. Napabuntong hininga si Mang Damian. Hindi na sumagot ang nilalang. Abala sa pagpunta sa kanyang puno. Pagkatapos itali ang alagang kalabaw, pumasok na rin siya sa loob. Kinabukasan maagang nag-abang si Mang Damian. Ilang beses nang sinuri ang palayan. Kaso nga lang, hindi nagpakita ang ina ng bata. Hindi naman perwisyo, subalit wala siyang balak ampunin ng pastit. Sinubukan na rin magtanong sa dumaraan, kaso walang nakakaalam kung nasaan ang babae. Nang bumisita muli si Victorio, iniwan sa pangalaga nito ang bata. Nagpaalam siya para suyurin ang baryo. Nainis lamang ito. Wala ring ideya ang mga tao kung nasaan ang ina. Ang huling nakakita, sinabing mabilis na naglalakad papalayo. Wala ring nakakaalam kung saan papunta. Nang ituro ang daan, kagad nagritual si Mang Damian. Gamit ang bakas sa lupa at kaalaman sa orasyon, natukoy ang sinapit ng babae. May kapit ng elemento, kaya ganun na lang ang pagpigil ng galit. Nang suriing mabuti, napukaw ang damdamin nang mapansing bukal sa loob ng babae ang nangyari, na para bang inasahan ang trahedyang magaganap. Wala sa sariling nasuntok ang hangin matapos mapagtanto ang isang bagay. Sa pag-uunawa, hindi nagkataon ang pagpunta ng paslit sa palayan para maglaro. Isa na itong paiwatig na itatakwil ang bata, hindi dahil irresponsable, kundi para maprotektahan. Walang ya. Bakit hindi ko napansin ang bagay na yun? Hindi ko man lang naisip na baka nangangailangan sila ng tulong. Hindi ko inunawa ang kilos. Mangmang, makakatulong na sana ako. Hindi ko pa nagawa. Wika niya sa sarili. Hindi maiwasang maluwa. Mabigat ang damdaming umuwi ng bahay
nahihiya pang humarap sa paslit. O bakit parang may nakaaway ka? Namumula pa ang mga mata mo Halatang galing sa pag-iyak. Ito pa lang din ang unang beses na nakita kitang ganyan. Ano ba nangyari? Saan ka nagpunta? Hindi ka man lang nagpaalam ng maayos. Dumiretso sa pag-upo si Mang Damian. Mapait nang initian ang batang naglalaro. Lalong sumikip ang dibdib nang marinig ang pagtawa nito. Kung sana napansin ko kagad ang nangyayari, hindi magiging ulila ang bata. Ang mangmang ko sa parte na hindi man lang ko nagduda sa pabalik-balik ng bata sa palayan. Yung pala may pinapaiwatig na ang ina. Hoy, napaano ka ba? Bumisita ako para pag-usapan ang susunod na parte ng plano. Ano ba yung mga sinasabi mo? Binigyan ng bata tapos ngayon nagsasalita ka na di ko maintindihan. Linawin mo nga. Ilang ulit bumalik sa palayan ng batang ito. Akala ko nagkataon lang na nakatakas sa ina. Nagpunta sa taniman, pinaglalaroan yung palay, yung pala. Nagpapaiwatig na ang nanay. Inihahabilin sa akin ng bata dahil may nilalang nakukuha sa kanya. Ako naman, walang ginawa, hindi ko napansin. Ay nako. Natahimik si Victorio sa narinig. Napatitig sa bata. Puno ng awa. Maya-maya pa ito na rin ang tinalakay. Teka sandali. Binanggit mo na kinuha ng nilalang ang nanay ng bata, tama? Kung gano'n naman pala, bakit hindi natin bawiin sa nilalang na yun? Tayong dalawa. Hatakin natin pabalik ang ina ng bata. Handa akong sumugal kahit ano pang nilalang yan. Walang ya. Hindi man lang inisip yung kapakanan ng bata. Ang dapat sa mga nilalang na yan, pinapatay, pinahihirapan. Tama ka. Ngayon ko lang din naisip na hanapin yung nilalang. Sige, bawiin natin ang ina ng bata. Napabuntong hininga si Mang Damian. Inihanda ang sarili at mga kagamitan para sa bagong misyon. Pagsapit ng gabi kinausap ang kapre. Kumuha ng impormasyon tungkol sa sinabi nitong nilalang na gustong kumuha sa ina ng bata. Binigay naman ang lahat ng nalalaman pero limitado lang. Gayunpaman, sapat na ito upang matukoy kung sino ang gagantihan. Sa pagbalik ni Victorio, pinag-usapan kung kanino ihahabilin ng bata. Mabuti na lang umuwi na ang asawa mula sa Maynila kaya napakiusapan. Hindi umayaw, kagad pang kinarga ang paslit. Nang makita ni Mang Damian na magiging maayos ang kalagayan ng bata, kampante siyang umalis. Bukod dyan, ginawa ng habak ang bata upang may proteksyon. Sa kakahuyan ng tungo, sa bahagi kung saan naglalakihan ang puno ng akasya, talisay at balete. Masukal na ang bahaging ito pero may maliit na daanan sa tabi. Bihirang daanan ng mga tao ang lugar. Alam nila ang peligro kapag napadpad ka sa lugar na ito. Wala pang ginagawa si Mang Damian pero nararamdaman na ang presensya ng iba't ibang elemento. Nang suriin ang bawat puno, halos lahat ay may nakatira. Tignan mo nga naman. Isang tingin, malinaw na kung sino-sino ang nandito. May engkanto, maligno, kapre. May lagusan pa ng tikbalang sa unahan. Meron pang punso ng duwende sa baging yan. Anong uunahin natin pare? Wika ni Victorio, nakapamewang habang tinitignan ang paligid. Ano pa nga ba? Kailangan muna nating magpaalam sa ibang elemento. Mas mabuti nang malaman nila para hindi makialam sa mangyayari. Ayoko ng sagabal. Tugon ni Mang Damian na sinang-ayunan kagad ng kaibigan. Lalong ayoko na may sumisingit. O siya ako nang bahala sa ritual ng pagpapaalam. Pwede mo nang simulan kagad ang pagtawag sa kapre sa sandaling matapos ako. Inumpisahan ni Victor ang ritual.
Maingat na nagpaalam sa iba't ibang elemento na kasalukuyang nakikinig. Isa-isang nagtago sa lungga ang lahi na walang kinalaman sa sadya, hanggang lahi ng kapre na lamang ang natira. Walang ideya dahil sila ang pinatutungkulan. Pagkatapos si Victorio, sinimulan ni Mang Damian ang pagtawag. Sa unang pagbigkas ng orasyon, nabulabog ang angkan ng kapre. Lumitaw ang mga ito. May nakalambitin sa sanga. May nagtatago sa likod ng puno. May galit. Handa ng sumugod. Inilabas ni Mang Damian ang upos ng tabako na nakuha mula sa kaibigang kapre. Tinuruan din siya ng pamamaraan kung paano ito gagamitin. Sino sa inyo nagngangalang Otep? Yung maitim, tapos malaki ang ilong. Ganun lahat ang itsura nyo, pero huwag kayong malito. Nasaan siya? Ilabas nyo. Iharap nyo sa akin. Wika ni Mang Damian na kinukutya pa ang angkan. Nagkatinginan ang mga kapre. Nagpapalitan ng titig na may pinapaywatig. Maya-maya pa, dahan-dahang tumakas ang isa, pero kagad napigilan ni Mang Damian. Sumapol sa ulo ang binatong pangontra. Kagad bumagsak. Sa nangyari dito naunawaan ng angkan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kung ayaw nyong matulog habang buhay, mabuti pang ilabas nyo si Otep. Dalian nyo. Maikli lang ang pasensya ko. Sinindihan ni Mang Damian ang upos ng tabako. Hinayaan itong mag-ipon ng usok. Makikita ang takot sa pagbumuka ng mga ito. Kaso wala silang balak na ilaglag ang kalahi. Lumipas ang oras na ubos ang pasensya ni Mang Damian. Itinaas ang upos ng tabako. Inihipan habang sinasabayan ng dasal. Kanya-kanya sa pag-iwas ang mga kapre. Sinasabayan ng orasyon ni Victorio kung kaya't hindi makawala sa kinakatayuan. Isinarang mabuti ang lagusan upang hindi makatakas. Masyado nyo namang mahal si Otep. Sa dami nyo, wala man lang nakaisip na isuko. Bumagsak na ang kasama nyo. Gusto nyo yatang sumunod O sige, total matigas kayo. Langapin nyo ang usok ng sarili nyong tabako. Kahit mula ito sa mundo nyo, alam natin na kapag sinamahan ng dasal, masama ang epekto sa inyo. Tignan mo nga naman, hindi lang kayo naghahabol ng hininga, malapit na rin kayong mamatay. Sa kabila ng paninindak, wala pa ring sumagot. Hindi tinigil ni Mang Damian ang ritual, bagkus dinagdagan ang bigat ng orasyon. Hindi na magkamayaw ang mga ito. May nawalan na ng malay, may lumalaban para makahinga. Nang wala pa rin nagsasalita, dito na ginawa ang tinuro ng kapreng kaibigan. Dumakot ng lupa, sinaboy ito sa umuusok na upos ng tabako. 3 beses inihipan. Nagsimulang umapoy, naglabas ng balisong, sinugatan ang daliri at pinatakan. Pagkatapos niyan direktang tinarak ang patalim sa nagliliyab na upos. Ang resulta, may nangisay na. May bumaliktad ang sikmura. Sinuka ang sariling laman. Ang iilan, binalingan ang isa't isa. Nagkakasakitan. Sa kabila nito hindi magawang matuwa ni Mang Damian. Pagdaan ng oras, kusang inurong ang ritual. Nakahinga ang lahat. Wala pa rin bang magsasalita? Sabing ilabas nyo na si Otep. Ibalik niya kamo ang dinukot niyang babae. Sinuri ang bawat nilalang. Abala ang mga ito sa pagdaing buhat ng epekto ng ritual. Walang nakinig. Walang nagpakita ng interes. Kaya naman naganda para ulitin ang orasyon nang biglang lumitaw si Otep. Kumpara sa karamihan mas malaki ang hubog nito. Malakas ang tindig. Nakakakilabot ang aura. Masama ang titig kina Mang Damian at Victorio. Nang makita ang nangyari sa mga kasama,
Humiyaw at nagwala, pero hindi nasindak ang matatanda. Yun na yun? Para kang unggoy. Ikaw ba yung Otep? Sabihin mo, nasan ang dinukot mong babae? Antigero, hindi ko gusto ang presensya nyo. Nagkita na ba tayo noon? Pamilyar kayong dalawa. Tugon ng nilalang. Hindi nakinig sa tanong ni Mang Damian. Oo naman, nagkita na tayo. Isang beses kaso maraming taon na nakalipas. Hindi ka ba natutuwa na nagkita tayo muli? Tumatak sa alaala namin ang sagupaan noon, kaya sigurado kung kilala mo kami. Tama na ang pag-alala sa nakaraan. Pag-usapan natin ang ngayon. Nasaan ang babaeng dinukot mo? Binalaan ka ng albularyong tumingin sa babae, pero ayaw mong makinig. Nasaan siya? Ibalik mo siya. Si Pipay baka mo. Hindi mo siya mababawi dahil siya ay aking asawa. Kasalukuyan kaming nasa ritual ng pagkakaisa, pero nambulabog kayo. Abalokong to. Hindi mo pagmamayari ang tao kaya wag mong angkinin. Ibalik mo sa amin ang babae kung ayaw mong ubusin namin ang angkan mo. At ikaw, kayang-kaya kitang ikulong uli. Pagdudusahin kita sa bote. Wika ni Victorio. Napabunot ng bote, kaso tinawanan lang siya ni Otep. Naaalala ko na kung sino kayo. Alipores ng tinatawag niyong manong. Nagawa niyo nga kaming ikulong noon, pero hindi naman nagtagal. Nakatakas din kami. Isa lang yung patunay na sa labang ito. Kayo ang talunan. Huwag niyong ipagyabang ang bote ninyo. Napapasag lang yan. Otep, hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Gawin mo na lang para matapos ang pagharap natin. Bakit? Natatakot ka bang humarap sa akin sa loob ng mahabang oras? Nakikita mo ba ang magiging kapalaran nyo? Wika ng nilalang. Makikita sa mga mata ang pagbabalak na tapusin si Mang Damian at Victorio. Nahimasmasan na ang mga kasama nito na ngayon ay naghahanda na sa pagsugod. Hoy, kahit magtulungan pa kayo, wala pa rin kayong laban sa amin. Huwag na kayong magsayang ng lakas. Madali lang naman ang hinihiling namin. Ibalik ang babae, si Pipay. Kapag binigay niyo siya sa amin, alis na rin kami. Ako ba ay niloloko nyo? Hindi na uso ang maayos na usapan. Dinadaan ito sa pagtutos. Kaya humanda kayong dalawa. Pare, total sila naman ang nagamon. Saka gusto ko magpapawis, wag na natin palampasin. Ipitin natin si Otep mamaya para sa huli, maibalik niya ang nanay ng bata. Ako na ang bahala sa orasyon. Tawagin mo na ang kaibigan natin. Wika ni Victorio. Nagsimula na itong magritual. Si Mang Damian sa kabilang banda. Inumpisa na rin ang pagtawag sa alaga. Sa pagsipol, maririnig na kagad ang mabilis na yabag. Hindi nagtagal isa-isang inararo ang mga kapre. Ganyan nga, Hawhaw. Ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na lakas. Sa sanib puwersa ng ritual ni Victorio, sa orasyon ni Mang Damian at lakas ni Hawhaw, naalerto ang angkan ng kapre. Pasimple silang inararo ng kalabaw. Walang nakaangal dahil kakatayo pa lang ay sinasalpok na kagad. Ang ilan ay hindi kinaya. Tumakas. Ang naiwan lang, yung takot kay Otep. Sa kabilang banda, alistong-alisto ang kalaban. Sinusundan ng tingin si Hawhaw. Kagad iilag kapag paparating sa kanya. Subalit sa uli ay hindi rin nakaligtas. Tumagos ang sungay ng kalabaw sa katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Otep.
Direktang tumitig kay Mang Damian. Nakikiusap na ilayo si Hawhaw. Gagawin ko yan kapag naibalik mo na si Pipay. Yun lang naman ang sadya namin dito. Ibabalik mo ba o papahirapan namin ang angkan nyo? Dali-daling dinaluhan ang babaeng wala sa sarili. Tulala itong natagpuan sa puno. Maya-maya pa ay nawalan ng malay. Naubos ang atensyon dito dahil sa kalagayan. Saka lang napagtanto na nakatakas si Otep. Gayunpaman, pinalampas dahil hindi dito nagtatapos ang pagharap. Hinayaan ni Mang Damian na gamutin ni Victorio ang babae. Habang nilulunasan, hindi nakaligtas sa pagkaramdam ng awa. Ang bata kasi, panay iyak nang makita ang kalagayan ng ina. Kinakaway pa ang magkabilang kamay, tinuturo ang kinalalagyan ng babae. Hindi na rin nadala sa pagpapatahan ng asawa ni Victor, kaya naman siya na mismo ang kumarga. Hindi pa rin matahimik ang paslit. Umiiyak pa rin habang panay lingon sa kwarto kung saan naroon ang ina. Binigyan ito ng gatas, pinakain at binigyan ng laruan, kaso panay pagsambit ng salitang nanay. Ganon ang sitwasyon sa paglipas ng oras. Mabuti na lamang nakaramdam ito ng antok. Nakatulog sa mga bisig ni Mang Damian. Ligtas na ang babae. Mabuti na lang hindi pa sumasapit ang takdang araw kung kailan aangkinin siya ng kapre. Kung nauli tayo, malamang hindi na natin siya mababawi. Teka, sandali nga. Parang bagay sa'yo magkaanak ah. Sa pormahan mo ngayon, parang ikaw pa yung tunay na tatay niyan. Di ba wala ka namang asawa? Eh di pormahan mo si Pipay. Parang aray ko, aray. Pasensya na, nagbibiro lang. Wika ni Victorio. Binatukan siya ni Mang Damian. Hindi pa tapos ang misyon natin kaya wag mong singitan ng biro. Bukas sa bukas, babalikan natin ang lungga na mga kapre. Sa puntong ito sila ang liligpitin. Wala tayong ititira sa mga yan. Yan nga ang gusto kong sabihin. Ligtas na si Pipay. Bumalik na ang ina ng bata kaya oras na para sa pinakamisyon natin. Nakahanda na ang bote. Isa lang ang dadalin mo. Sa dami na mga yun, sapat ba ang isang bote? Sasapat na to. Isisiksik natin sa isang bote ang kaluluwa ng mga animal. Tagpi-tagpin hanggang sa hindi na makahinga. Masyadong marami kung isa-isa eh. E di isang bote na lang magsama-sama sila. Sumang-ayon si Mang Damian sa naisip ng kaibigan. Inantay muna nilang may masmasan ang ina ng bata. Isang araw din ang tinagal. Hindi magawang iwanan dahil sa pagsapit ng umaga, may pagbabago sa kalagayan nito. Biglang tumaas ang lagnat. Sa kabutiang palad yun lang ang nangyari. Pagkatapos nun, iniwanan sa pangalaga sa asawa ni Victor. Bumalik ng bahay si Mang Damian para kumustahin ang alagang kalabaw. Pagkatapos ang sagupan, dumiretso ito ng balik ng tahanan at ngayon palang nakita. Nang masuri ang kalagayan, pinagpahinga muna ito. Hindi nagpahuli ang kaibigang kapre. Nakabusangot ang muka. Humarang sa daan para makakuha ng atensyon. Nakasimangot ka pa, lalo kang pumapangit. Ano bang kailangan mo? Inaantay ko kung kailan ako tatawagin. Pero hindi nangyari. Bingi ka ba? Tinawag kita pero hindi ka dumating. Mabuti na lang dumating si Hawhaw. Ano? Tinawag mo rin ba ako? Ang napansin ko lang, kumaripas ng takbo si Hawhaw. Nilolo! Hoy! Damian! Manaw! Hoy! Hindi na siya pinansin ni Mang Damian. Nilagpasan. Nagpahinga rin sandali at sa paggising, pinuntahan ang sityo kung saan nagpapanggap ang mga kapre bilang manggagamot. Malalim ang pagbuntong hininga ni Mang Damian at Victorio habang pinagmamasdan ang mga pasyente. Naglalakad ang mga ito papunta sa kubo na ginawang lungga ng nagpapanggap.
Nag-aanyong tao ang mga ito para makapambiktima. May sumasalubong pa sa pasyente. Umaalalay para mapabilis ang lakad. Kagad umihip ng dasal sa hangin si Victorio. Natauan ang mga pasyenteng nasa daan pa lang. Hinarap ang mga ito. Inilagay sa ligtas sa lugar. Habang inaasikaso ang kaligtasan ng mga tao, si Mang Damian sa kabilang banda ay dahan-dahang pumuslit sa kubo. Dahil sa sabulag, nagawang makapasok ng walang kahirap-hirap. Bumungad ang mga gamit. Masasabi ring tahanan ng manggagamot dahil puno ng halamang gamot, langis at iba pang pinagkukunan ng lunas. Sa pag-oobserba, may albularyong nakatira, kaso para bang pinaslang para lang palitan ng mga nilalang. Maya-maya pa nakaramdam ang mga ito. Sila rin ang nakainkwentro sa nagdaang araw. Tiniklop pa rin ni Mang Damian ang sabulag. Nagulat nang makita siyang nakatayo sa gitna. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Hindi pa naman ako patay. Ikaw na naman. Hindi mo ba talaga kami tatantanan? Nakuha mo na ang babae. Ano pa ang gusto mo? Kayong lahat. Kayong lahat ang sadya ko ngayon. Kung ayaw nyo ng gulo, mabuti pang pumila kayo para makulong sa bote ng kaibigan ko. Siguro naman may ideya kayo sa sinasabi ko, ano? Binalot ng takot ang mga ito. Maya-maya pa kanya-kanya sa pagluhod para humingi ng tawad. Wag. Ayaw namin makulong sa bote ni Victorio. Ayaw naming sapitin ang nangyari sa una naming mga kaanak. Ayaw naming mamatay sa ganung paraan. Si Otep, siya talaga ang pinuno ng lahat ng to. Siya ang utak ng operasyon ng sabi niya. Kung magpapanggap kami bilang manggagamot, marami kaming makukuhang biktima. Ginawa naman namin eh. Napilitan lang dahil paparusaan niya kami kapag hindi sumunod. At paanong nadamay ang inosenteng angka ng kapre sa tuwing may albularyong kakalaban sa inyo? Hindi ko alam pero si Otep, sigurado ko siyang may gawa niyan, maniwala ka. Biktima lang kami dito. Napailing si Mang Damian sa pagkarindi. Sabay-sabay nakiusap ang mga ito. Nang masipat si Victorio na nag-aantay sa kanya, binigyan ng hudyat. Binuksan nito ang bote. Bumigkas ng orasyon. Maya-maya pa dahan-dahang hinigop ang bawat kapre. Naging manipis ang katawan at nakulong lahat sa bote. Agarang sinelyuhan ang takip para wala nang makatakas. Nahirapan sa pagpigil si Victorio dahil nagwawala ang mga ito sa loob. Pare, mukhang kailangan kitang iwan ah. Kailangan kong siguraduhin na walang makakawala sa mga to. Mauna na ako. Isa sa ilalim ko pa sa ritual. Nang si Mang Damian ang naiwan, lumitaw si Otep na galit na galit. Kaagad siyang sinugod. Lakas ang binato ng kapre. Samantalang dasal naman kay Mang Damian. Nang hindi tamaan ng matanda, gumamit ito ng panibagong atake. Pinakilos ang mga patalim. Sumugod sa gawin ng matanda. Nagawang dumaplis. Napunit ang damit at lumantad ang tangan. Natigilan ng makita ito. Biglang napahawak sa bahagi ng katawan kung saan tumagos ang sungay ni Hawhaw. Nakilala mo ano? Tama ka. Yan ang sungay na mula kay Hawhaw. At alam ko ang nangyayari sa'yo ngayon. Kumikirot ang sugat mo. Isa ka sa nakabangga namin maraming taon na nakalipas. Buhay pa si Manong ng mga panahong yun. Sinuwerte ka lang siguro kaya nakatakas ka sa pagkakakulong sa bote. Pero hindi na mauulit yan. Sisiguraduhin kong ito na ang kamatayan mo. Maestro mo si Manong. Pare-pareho kayo. Pati ang kaibigan mong si Victorio. Napakadaldala. Puro satsat. Bumuelo ang nilalang. Tinalo ng pagitan pero natigilan sa kalagitnaan ng masipat si Hawhaw. Nanlaki ang mga mata at hindi nakabalanse kung kaya't tinangay ng kalabaw. Hindi na pinalampas. Inatake ng inatake. Sinubukang lumaban ni Otep pero nag-uumapaw ang lakas ng kalabaw.
walang panama, umabot sa puntong nahirapan. Hindi nagtagal para itong karne sa merkado, tinadtad ng tinadtad. Mulat ang mga mata na nakatingala. Lalapit sana si Mang Damian para suriin nang marinig ang boses ng kaibigang kapre. Kung hindi nakailag ang matanda ay matatamaan siya. Sa tuli ng takbo nito ay hindi nakapreno. Bumangga pa sa puno. Nasaan? Nasaan ang kalaban? Nandito na ako. Handang puksain ang masamang lahi. Nasaan sila? Handa na ako. Ano bang ginagawa mo dito? Wala naman ako sinabi na sumunod ka. Wala na rin ang kalaban. Tapos na ang pagtutuos. Kung makarating ka, kung kailan tapos na halatang sinadya. Tuwag! Dismayado ang nilalang. Sumalampak sa lupa pero nang masipat ang katawan ni Otep, nagmarcha at ginulpe ang bangkay. Inilabas ang galit. Hindi nakailam si Mang Damian dahil kung tutusin, malaki ang atraso ni Otep sa angka nito. Tumabi na lamang siya. Pinanood ang hinagpis ng kaibigan. Nang mahimasmasan sa kalang tumigil. Ayos ka na ba? Pwede nang iligpit yung bangkay ni Otep? Tapos na ako. Nailabas ko na ang lahat ng galit. Nakaganti na para sa pamilya at mga kaibigan ko. Sinuring mabuti ang bangkay ni Otep. Sa kabutiang palad, dito na nagtapos ang buhay ng higanteng halimaw. Matapos ligpitin ang bangkay sa tulong ng kaibigang kapre, niligpit na rin ang kubo na pinagkukutaan ng mga ito. Binasbasa ng lugar, inalis ang sumpang nakakapit upang kung sakaling may maligaw, hindi na maapektuhan pa. Pagbalik ng tahanan na abutan si Victorio, kakatapos lang din sa pagriritual. Napatitig na rin sa bote kung saan nagsiksikan ang apog ng kaluluwa ng mga kapre. Inayos ko na ang pagkakaselyo. 100% hindi na makakatakas sa bote ang mga yan. At ito, 1 baso ng lambanog para sa tagumpay ng ating misyon. Tinanggap ni Mang Damian ang inabot na baso. Isang lagok lang. Naudlot ang usapan nang marinig ang pagtawa ng bata. Kagad lumapit. Nakatingala. Sumunod ang ina na nahihiyang hinila palayo ang bata. Hayaan mo na, halika. Halika dito, bata. Nasasabi ka bang makita ako? Ang ganda ng ngiti mo ngayon Halatang maayos ang gising. Siguro pare, sisibat na rin ako. Oras yata para magkapamilya ka. Hindi, nagbibiro lang. Sige na, alis na ako. Sa puntong ito, pinatuloy ni Mang Damian ang mag-ina. Hindi sa ideyang magkakaroon ng pamilya, kundi para bigyan ng masisilungan. Wala sa bokabularyo ng matanda ang pumatol sa mas bata. Wala rin siyang nararamdaman. Naging mabuti ang pagsasama nila na walang ilangan sa isa't isa. Sa kabila ng panunukso ni Victorio, nanatiling tapat si Mang Damian sa kanyang pangako. Ganon din si Pipay na walang balak mag-asawa. Ang tingin kay Mang Damian, isang ama. Yun na ang huling misyon. Tumanda na si Mang Damian. Isa pa, wala nang matinding kaganapan na kinakailangan ang karunungan niya. Gayunpaman, nanatiling tapat sa tungkulin hanggang sa huling hininga. At sa pagpanaw niya, dito na rin natuldukan ang buhay ni Hawhaw. Natagpuan itong nakahandusay na lamang na para bang sumabay kay Mang Damian sa kabilang buhay. Maging ang kaibigan na kapre, hindi na rin nakita. Ang puno na tinitirahan nito, kasabay na lanta sa pagkamatay ni Mang Damian. Doon na nagtapos ang kwento ni Mang Damian, ang isang antingero na may alagang balaw na nagtatago sa katauhan ng kalabaw. Ang isang antingero na merong kaibigan na kapre. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Mang Damian.
Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan ko. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan ko, ang pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.